Okay, magandang umaga sa inyo mga kalahi. Nandito na naman si Kalahing Saban, no? Hatid na naman sa inyo ng napakasariwang balita. O bago po tayo mag-umpisa, kailangan ko munang manghingi sa inyo ng pabor na sana mag-subscribe sana kayo sa Kalahing Saban Vlog, no? Mag-subscribe at saka mag-like at saka kung mari, i-share naman ninyo itong video dahil ito po ay napakahalagang informasyon para po sa ikabubuti ng ating bayan, para po sa payapa ng ating bansang Pilipinas, mga kalahi. So ngayon mga kalahi, ito po ang napakasariwang balita na ihatid ko sa inyo na mayroon pa palang isang DDS vlogger noon, napaka-loyal talaga sa mga Duterte itong babaeng itong vlogger. Kaya lang, hindi natin akalain na siya po'y nagising. Bakit siya nagising? Nagising siya sa katotohanan at siya po'y parang nakukonsensya. Mahirap naman na ipaglalaban natin ang atin pong politiko, ngunit na ito po'y hindi naman mabuti o masama naman. Kaya mga kalahi, ipakita ko muna sa inyo bago po natin umpisahan ang tinatawag o bago po natin umpisahan ang atin pong reaksyon o komentaryo. Ipakita ko muna sa inyo itong si nagngangalang Guillermina Barido. Siya po'y napaka-loyalist na vlogger sa mga Duterte, mga kalahi. Siya po'y napaka-bastos noon. Pinagmumura ang ating presidente. Ngunit tayo po'y nagpapasalamat dahil siya po'y nagising sa katotohanan. Nais ko pong iparinig sa inyo ang video na ito po ay parang video call po yata ito ni Alfred de Guzman, Mark de Guzman, sa kanya pong FB account. Iparinig ko muna sa inyo ito bago natin magbigay ng komentaryo. Nakakalabas kasi may mga threat ba, tapos actually kahit yung hanap buhay namin apektado November 30. Yung November 30, familiar ako ron. Alam niyo sir, kasi kapag pera ang pinalipad nila, lalo na ngayon sir, ang narinig is that funded na sila ngayon ng China. Narinig ko na rin yun. Ako si Guillermina Barido, actually nagbablog na rin ako. Dati nga, bastos nga, yung nga sabi ko sa vlog, bastos ng bunganga ko, minumura ko si PBBM. Kasi especially within the group, marami akong nalaman na ito nga, parang nagsisi nga ako na winarmingan ako na kapag nakapasok ka sa kanila, once na lalabas ka, papapatay ka kanila. Nagkaka-disagreehan kami. Ayaw ko kasi na hindi totoo yung mga fake news, yung mga kabastusan, ayaw ko ng ganun. Tapos ngayon sir is that, nung September 8 kasi sir is, umalis ako sa Maisog. Warning yun sir, umalis ako sa Maisog. Meron ng mga sabi sa akin na sana mamamatay ka na, mamamatay ka na, mga term. May mga text sa akin na Kapali, yung November 30 nga, parang mas gusto nila agahan eh. Hindi kaya ito yung sinasabi sa akin na mas maaga sila? Ahead of time gagawin nila, tapos meron pang November 30? oo sir, oo. So ang pagkagulo nila, susukurin nila ang Malacanang. Yun ang gusto nila. Yes sir. Okay, at Area least, nila is then so at least ito, may ipakalat natin to, may content natin at least para at least ang PNP, ma-aware din sila. No? Sa mga opo, pwede sir. nangyari. Sige. tapos hindi pwedeng matanggal si PBBM kahit ako. I agree. Ilalaban natin yan. Anyway, ayoko Yes, na sir. po ng habaan. Ano sila sir na hanggang November na lang si PBBM. Pero hindi mangyayari yun. Malabo pa sana yun, malabo yun. Okay, sige. So yun mga kalahi, ang testimonya ng isang DDS vlogger noon. Ngunit para siyang nakukonsensya kasi ayaw daw niya itong mga yung mga kasinungalingan, ayaw na itong mga fake news. Gusto niya pag siya po'y mag-vlogger, gusto niya na totoo ang dapat nilang sasabihin, no? Kaya siya po'y kakampi na ngayon sa administrasyon
ni PBBM. So, siya po, sabi po ni Guillermina Barido, siya po'y galing sa Maisog, siya po'y umalis noong September sa Maisog. So, membro pa pala siya sa Maisog, yung nagrarally na Maisog Rally daw. At siya ngayon, kasama ang kanyang pamilya, ay nagtatago na matakot silang lumabas sa bahay dahil takot daw siyang patayin kasi naging pro-BBM na siya ngayon. So talagang mayroon talagang sumisilip sa kanya kung saan siya para siya po'y patahimikin. Yun ang iniisip ni Guillermina Barido. So siya talaga ay nasa Davao ngayon. No? Siya nasa Davao nakatira. So madali siyang makakuha ng mga impormasyon sa mga masasamang plano sa mga DDS. Ang sabi daw, susugurin daw ang Malacanang this coming November 30. Kasi noon yung December 5 nakaplano nila, December na, tapos naganap na ang INC rally sa November 16 at wala namang nangyari. At baka ngayong November 30, baka ngayon ay talagang pinagplanuhan na nila ng maigi paano susugurin ang Malacanang. So sabi niya, ito daw ay gagawing panggugulo ng DDS sa gobyerno ni PBBM. Ay ito daw ay funded daw ito ng China. So mayroon pa pala, kaya palang rally ng rally, kaya palang napakatapang nila na ginagawang banta ng destabilization sa gobyerno dahil mayroon pa pala na sa likod ditong mga kaguluhan sa Pilipinas. Dahil ito pa palang mga taong ito ay funded daw ng China. Eh sino naman ang pinagkatiwalaan sa China? So itong mga Duterte na mga kampo, no? So yon ang pinagkatiwalaan. Kaya nga gusto nila iluklok itong si Sara Duterte dahil yon ang gusto ng China para magpatuloy ang China na pasok-labas ng bansa at ipapasok ang lahat ng mga katiwaliang negosyo. Yun ang mangyari kasi yun naman talaga ang sa pugo at saka yung droga noon na kinontainer na droga. Kaya talaga naghaharian ng mga China noong si Digong pa ang presidente. Kaya ngayon mga kalahi ay dapat itong maalarma ang lahat ng mga Pilipino na pro-government or pro-BBM, pati na dito ang mga lahat ng military. So ibig sabihin, ang nasa likod pa pala dito ni Sara at sa mga kasamahang mga DDS na politician, ito pa pala ang China ang nasa likod. Kaya mga kalahi, ito po'y panawagan natin sa PNP, ito po'y panawagan natin sa Armed Forces of the Philippines na ngayong parating na November 30, nagmi-meeting na itong mga DDS na politician na gustong magkaroon ng posisyon sa gobyerno pag mapalitan na ang presidente na si PBBM. Na ito pa palang mga DDS na mga politiko, mga ex-general na mga sundalo na nagsisigawan dyan para gumagawa ng destabilisasyon ay talagang susugurin ang Malacanang. Kaya ito po'y panawagan natin sa PNP, EEF na kailangan mag-red alert dahil pipilitin talaga nila na patalsikin si PBBM, sabi daw ng ating source na si Guillermina Barido. So hanggang November na lang daw si PBBM. Talagang ipipilit talaga nila na iluklok at saka ipalit talaga itong mga Duterte na kampo. Kaya
sa mga PNP at EFP, alert na po kayo na hindi tayo papayag na magtagumpay ang China sa kanilang plano para sa Pilipinas. Kayong mga loyalista dyan, kilos po kayong nasa Manila, i-protect ang gobyerno, i-protect natin ang presidente dahil China ang mapakinabang kung mapatalsik si BBM. Kaya kumilos kayo dyan, mga loyalist. Huwag kayong papayag. Tutulungan ninyo ang mga military para supuin ang masasamang plano sa mga masasamang politiko. Kaya mga kalahi, dapat po kayong maalarma, lalo na sa mga pro-government, sa pro-administration at yung mga naawa sa ating Pangulo dahil sa mga pang-aapi na walang tigil na pang-aapi sa atin pong mahal na presidente. Hindi man lang makaintay, hindi man lang makaantay kung matapos na itong termino ni PBBM. Hindi man lang makaantay sa 2028 eleksyon. Yun ay nagpapatunay na napakatakaw ng posisyon yung mga tao na yan dahil talaga para sa akin ito po opinion ko na pinupuos talaga sila itong may bansa talaga na nagpupuos sa kanila para guluhin at para sirain, patalsikin ang ating kasalukuyang presidente, ang ating gobyerno sa Pilipinas. Huwag po tayong papayag mga kalahi, no? Tayong mga matitino na may takot sa Diyos, ipanalangin natin ang gobyerno na wala pong magtagumpay sa mga planong destabilisasyon at tayo po'y manalangin na mapayapa na talagang ang ating bansang Pilipinas ay mapayapa at magtulungan sana at mabuksan ang puso't isipan sa lahat ng mga politikong may itim na balak. Yun ang panalangin natin ng mga matitinong tao, may takot sa Diyos, yaong mga taong naniniwala na ang gobyerno po'y tatag ng Diyos. Tandaan ninyo mga kalahi, ito po'y nakasulat sa banal na kasulatan sa Roma 13:1 hanggang 6. Diyan makikita mo na ang gobyerno pa pala ay ito po'y tatag ng Diyos. Walang itinatayo na gobyerno maliban na ito po'y kalooban at ito po'y tatag ng Diyos. Ang sino pong lumalaban sa gobyerno ay lumalaban sa Diyos. Kaya sunurin po tayo sa gobyerno. Kung sino man ang nakaluklok dyan, ang nakaupo, yan ay irespeto natin at yan ay igalang natin tayong mga Pilipino. Huwag masyadong magmadali, huwag masyadong bastos ng mga bunganga para lang saktan ang damdamin ng bawat tao, lalo na sa ating presidente. So dito na lang tayo mga kalahi, hanggang sa susunod na naman na ihatid ko sa inyo na balita. At iiwan ko sa inyo ang salita na nagsasabi, pagpalain kayo ng Diyos, ingatan kayo ng may kapal.